nga dahil sa red tide, fishport ng Orani, tumamlay din ang kalakalan. Dating US President Bill Clinton, darating sa bansa ngayong araw para sa isang speaking engagement. Seguridad, nakalatag na. Gadgets na maaaring ikabit sa mga sasakyan para iwas karnap. Mami Junisha, pinag-iisipan na raw panoorin sa ringside ang laban ng anak. Pambansang kamaong Manny Pacquiao, nasa Texas na para sa huling bugso ng kanyang training. At Lindsay Lohan, malaki na raw ay ipinagbago mula nang mapasok sa rehab ayon sa kanyang mami. Huwag pang huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Baka nangunguhan ng talaba sa ilang coastal town sa Bataan, apektado na rin ang red tide. Baging ang kalakalan sa fishport, tumamlay na rin dahil sa shellfish ban. May live report si Tricia Safra. Tricia. Igan, bagamat bawal, may ilang mga mananalaba pa rin ang kumakain at kuminsan ay napipilitan pang magbenta ng talaba. Ngayon, umaapila sila ng tulong pangkabuhayan mula sa lokal na pamahalaan. Kwento ni Mang Avelino Capuli, mananalaba sa Barangay Kaparangan, Orani, Bataan. Dati, alas 2 pa lang ng madaling araw, naggagayak na ang buong barangay para pumalaot at kumuha ng talaba. Kanina, mag-alas 4 na, nakastambay pa rin sila. Naghihintay na magandang balita kung kailan iaalis ang shellfish ban. Pero kahit bawal, patuloy raw ang ilan sa kanila sa pag-ani at pagtinda. Hindi naman daw for human consumption ito. Pagkain din kasi ng mga sugpo sa fish pond ang laman ng talaba at nakiusap daw ang ilan nilang mga suki na magbenta pa rin dahil di raw pwedeng di kumain ang mga pinapalaking sugpo. Talagang bawalo. Kaya lang sa hirap ho ng buhay, halimbawa ho kasi, yung mga naghahanap buhay rito, meron ho mga 3-4 na tao na medyo sumusingit din ho sila dahil nga sa yung ala pa ho kasi yung tulong ng gobyerno. Isipin nyo, magmula ho nung Sabado, hindi na nakapaghahanap buhay. Anong araw na ho ngayon? Miyerkules na, hindi rin makapaghahanap buhay. Tulad nga lang sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman po pwede sabihin namin sa namin na huwag kaming kumain. Sobra. Halimbawa, may nanguwas, pakasisog po. May mga sobra ho yan dahil hindi naman ho lahat yan makukuha. Ay, iba kinakain ho namin. Dito ho sa amin, halos araw-araw kumakain kami ng talaba eh. Ikinababahala ito ng municipal agriculturist dahil baka malason ang mga kumakain nito. Delikado rin daw na makakain ng kontaminadong talaba ang sugpo sa fish pond at makain naman ito ng tao. Puspusan daw ang gagawin nilang pagbabantay at bibigyan ng tulong pangkabuhayan na may 200 mananalaba at magtatahong sa Orani. Meron pong pulong na gaganapin po ngayong araw na to para po sa calamity pan na pwedeng ilabas ng ating munisipyo. Hindi lang mga mananalaba ang naapektuhan ng shellfish ban. Tumamlay ang kalakalan sa fishport ng Orani, ang pangunahing bagsakan ng mga seafood sa Bataan. Maging mga isda, hipon, alimango at alimasag, nahahatak daw pababa ang bentahan dahil sa takot ng tao sa red tide. Naaalala raw tuloy na mangingisdang si Mang Carlos de la Cruz ang red tide phenomenon sa Bataan noong 1999. Di rin makakauli kami ng alimango. Halos key size na. 10 piso. Ayaw pang bilhin. Ang seafoods dealer na si Danny Tolentino naman, ilang araw nang nalulugi. Dinadala niya sa Angeles, Pampanga ang mga inaangkat na seafood sa Bataan. Sa sugpo at saka sa alimango, bagsak ang presyo. Kaya siyempre kukunin namin ng mataas yun and then hindi naman nabibili. Ang kumukuha lang usually mga restaurant ang sa mga orders. Kung dati raw ay 20 banyera ng mga seafood ang binibili niya sa fishport, ngayon 5 banyera lang ng mga isda at sugpo ang kanyang kinuha dahil ang hirap daw magpaubos ng paninda. Igan, ayon sa municipal agriculturist ng Orani, maaaring tumagal ng 1 buwan itong red tide. Pero araw-araw daw magtetest ng samples ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at oras na magnegatibo raw sa red tide toxins ang shellfish at ang tubig dito, agad ding ililift ang ban. Sa ngayon, ang tulong pangkabuhayan muna ang inilalatag ng lokal na pamahalaan. Paglilinaw din nila, ligtas kainin ang hipon, alimasag, alimango, sugpo at isda.
basta sariwa at lilinising mabuti bago iluto. Tahong at talaba lamang ipinagbabawal anihin, ibenta at kainin ng BIFAR. Yan ang latest mula rito sa Bataan. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat live mula sa Bataan. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Ginoong Hil Adora, Assistant Director for Technical Services ng BIFAR. Director Adora, good morning. Good morning, Arnold. Opo, yung lawak na sakop nitong red tide sa Bataan, nadagdagan pa ho ba? At ngayon, base sa list survey namin, ay wala pa, ganun pa naman. Pero inakapangan ng mga technician natin na nasa area, Opo. mag-spread over Cavite and Butas dahil sa kuryente ng tubig. Pero sa ngayon, wala pa naman sinasabi ang mga technician natin na ganun ang expansion area. So, kung galing Cavite, pwede ko pang kainin? Yes, oo. Yung wala doon sa advisory bulletin natin, Opo. ang hulugan na safe yan. So, yung Pero yung posibilidad na madami na rin yung karating probinsya, binabantayan niyo po yon. Yeah, binabantayan natin. Kaya lagi nandun ang mga technician natin at binabasa lahat yung nakukuha nilang mga sample. Opo. Agad-agad magpapalabas tayo ng advisory bulletin kung talagang nag-i-expand anywhere ang infestation ng red tide. Kalimitan ho ba, Ginoong Adora, mga linggo ba o buwan ang itinatagal ng isang red tide, outbreak? Historically, ganon ang trend ng buong Pilipinas. Kaya inaasahan natin ang ganon na kung mayroon man tayong may tutulong sa mga apektado ng mga producers natin, Opo. ang pagpaplanuhan natin. Mga ilang panahon po ang tatagal nito? Well, sa mga isang buwan, Isang buwan. So, marami nga madi-displace kung ito yung hanap buhay nila. Siyempre, yung mga umaasa ng pang-araw-araw na pagkain nila sa mga produkto nila, Opo. at naman talaga pagbigyan natin pansin at mabigyan ng tulong. Okay, tahong at talaba lang yan. Yes, tahong at talaba. At saka yung asitis sp, yung alamang, yung maliliit. Ay, alamang, Yeah. Pero yung mga hipon, Walang problema. Ang hipon, ang pusit, ang alimang, at saka isda. Dahil basta presko lang sila, hugasan ng maayos, ayun. kumit ang mga internal organs, pati ang hasang, bago iluto. Ito po, yung halaan, yung pinakikita namin. Halaan, kasama yan sa mga shellfish. Kasama yun sa pamilya ng shellfish So, ang kasi sa mga shellfish, dahil stationary sila, kung matapat sila sa concentration ng high density ng red tide, talagang as a filter feeder, makakalanghap sila. Okay, doon sa na-interview namin kanina ng GMA News na tuloy po yung paghango ng mga mangingisda kasi ginagamit din daw pong pagkain ng mga hipon. Hello? Yes, Ginoong Adora. Ligtas ho ba yun? Basta wag lang ang shellfish, Hindi nga, ang ginagamit ho nila kasi kinukuha ho nila yung tahong tsaka talaba kasi daw, ang buyer nila yung nagkukulture ng hipon o sugpo. Delikado din yan. Maaaring makontaminate yan. Kaya, yan. Hindi rin natin nare-recommend yan. Ayun. Maliban lamang kung ipadaan sa isang sinasabi natin depuration. Lilinisin muna bago ipakain. Pero human at animal consumption, delikado yon. Delikado, Opo. Pag nagkaroon ng malakas na bagyo at pag-alon sa dagat, totoo bang mawawala po yung red tide? Well, siyempre, dahil ang red tide nag-i-exist kung favorable condition ng environment nila. Okay. Kung magkakaroon ng malakas na ulan at magkakaroon ng flooding, maaring sobra lumamig ang tubig at saka maaring ma-wash out sila. It will contaminate other areas sa paghinto ng baha. Ayun. Okay, basta babala po bawal po muna kumaingay niyan. Hiladora, salamat po. Yes, salamat sa media at para mabigyan ng paliwanag ang ating mga mamamayan. Salamat din po sa oras ninyo. Ginoong Hiladora po, Assistant Director for Technical Services ng ating pong BIFAR. Samantala, darating po sa bansa si dating US President Bill Clinton ngayong araw para sa isang speaking engagement sa gitna po ng kaliwat ka ng mga travel advisory laban sa pagbiyahe sa Pilipinas ng ilang bansa. Hinigpitan na ang seguridad sa Manila Hotel kung saan tutuloy ang dating Pangulo. Mula naman sa Maynila, may live report si Cedric Castillo. Cedric?
Yes, Connie, good morning. Kasado na ang mahigpit na seguridad sa loob at labas ng Manila Hotel. Ito ay bilang preparasyon para sa pagdating ni dating US President Bill Clinton sa Pilipinas ngayong araw. Kahit sa regular na araw o maging sa lumipas na magdamag, gwardyado ang main entrance ng Manila Hotel. Bawat sasakyang papasok kailangang dumaan sa security check. Lalo pang ang todo higpit ang hotel mula pa nitong mga nakaraang araw dahil espesyal nga itong araw na ito dahil sa pagbisita ni former US President Bill Clinton sa bansa. Kagabi pa lamang ay nakaposte na sa entrada ng hotel ang mga K9 unit. Dadaan naman sa x-ray machine ang mga bagahe ng mga papasok sa hotel. Ang kwartong titigilan ni Clinton, Filipiniana naman ang tema. Siniguro raw ng pamunuan ng Manila Hotel na lahat ng kakailanganin ng dating Pangulo ay makikita niya sa loob ng suite. 1994 nang huling bumisita si Bill Clinton sa Pilipinas, isang seminar tungkol sa globalisasyon ang pangunahing pakay ng dating Pangulo sa pagbisita niya sa Maynila ngayong taon. Connie, timing nga itong pagdating ni Clinton sa Pilipinas dahil kalalabas lang kamakailan nitong travel advisory laban sa ating bansa at kaya naman ayon sa Malacanang, positibo raw ang magiging epekto ng pagdating ng isang dating Pangulo ng United States of America dito sa Pilipinas dahil isang itong patunay na hindi totoo ang banta ng terorismo at panganib sa ating bansa. Connie? Maraming salamat. Cedric Castillo nag-uulat live mula sa Maynila. Sa ibang balita, mahigit 40 residente na po sa paligid ng Bulkang Bulusan ang pansamantalang nanunuluyan sa Irosin Municipal Hall. Mula sa Sorsogon, may live report naman si Rauna Crisostomo. Rauna!